Sa bidyong ito, tatalakayin natin ang kahangahangang papel ng asin sa mga espiritual na labanan. Ang paliwanag namin ay tuwiran at madaling sundan upang matiyak na mauunawaan ng lahat ang mahahalagang at tamang paraan ng paggamit ng asin. Maging mapanuri sa pakikinig. Alam mo ba na may 3 tiyak na aksyon na maaari mong gawin sa asin upang wasakin ang lahat ng sumpa at makaakit ng kasaganaan at mga pagpapala sa iyong buhay? Naitanong mo na ba kung bakit tinawag ni Jesus ang kanyang mga tagasunod na asin ng lupa? Siguraduhing panoorin ang video hanggang sa dulo dahil ilalahad namin ang mga sagot. Tinitiyak ko na magugulat ka sa mga kaalaman kung paano maaaring maging makapangyarihang kasangkapan ng asin sa espiritual na pakikidigma. Una at pangunahin, kailangan nating tanggapin ang isang pangunahing katotohanan. Lahat ng bagay ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang banal na utos at para sa kanyang layunin. Walang umiiral na nasa labas ng kanyang banal na plano. Kasama rito ang asin na nilikha ng Diyos na may tiyak na layunin sa isip. Totoo, walang ni isang elemento sa sansinukob na hindi nilikha ng makapangyarihang kamay ng Diyos. Mula sa bawat butil ng asin hanggang sa bawat patak ng tubig at bawat kislap ng apoy, lahat ay nilikha niya. Inisip ng Diyos ang pag-iral ng asin bago pa man ang pagsilang ng buhay mismo. Sa aklat ng Genesis, nakasaad na sa simula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Bilang isang mineral, ang asin ay nabuo mula pa noong umpisa. Madalas na hindi napapansin ang katotohanan na ang Diyos ay nagbibigay ng kapangyarihan hindi lamang sa mga tao, kundi pati na rin sa mga halaman, hayop at mga elemento tulad ng asin. Bawat isa ay may tiyak na banal na papel. Halimbawa, ang apoy at tubig. Ang apoy ay may kapangyarihang sunugin ang lahat ng kanyang nadadaanan, samantalang ang tubig ay may kapangyarihang magpanatili ng buhay. Sa katulad na paraan, ang asin ay pinagkalooban ng kakayahang magpagana ng lasa at magpreserba. Ang apoy ay sumusunog, ang tubig ay nagpapanatili ng buhay, at ang asin ay parehong nagpepreserba at nagpapadalisay. Bawat isa ay nagsisilbing kasangkapan sa mga banal na kamay ng manlilikha. Pag-isipan natin ng malalim, bawat elemento sa kalikasan ay may taglay na banal na layunin. Kung paano ang asin ay pumipigil sa pagkapanisan ng pagkain, hindi ba't maaari rin nitong patatagin ang ating pananampalataya sa mga mahihirap na panahon? Gusto kong huminto sandali upang hikayatin ka na ibahagi kung paano mo ginamit ang asin sa iyong buhay sa mga komento sa ibaba. Maraming nakakahanap ng lakas at inspirasyon sa pagbabasa ng mga karanasan ng ibang mananampalataya. Maraming tao ang nakaranas ng aliw at kagalingan sa pamamagitan ng paggamit nito. Halimbawa, may isang mananampalataya na nakapansin ng malaking pagbabago sa kanyang kalagayan matapos niyang gamitin ang asin upang pahiran ang kanyang mga kamay. Napansin mo ba ang mga pagpapabuti matapos mong isama ang asin sa iyong mga panalangin? Ibahagi mo ang iyong mga karanasan at sabihin sa amin kung paano kumilos ang Diyos sa iyong buhay sa pamamagitan ng makapangyarihang mineral na ito. Sa buong sinaunang kasaysayan, kinilala ng mga tao ang pambihirang mga kakayahan ng asin. Ito ay nagpapanatili ng karne, nagpapalasa sa pagkain at kawili-wili, ginamit din bilang isang anyo ng salapi sa sinaunang Roma. Ang mga opisyal ng publiko ay binabayaran gamit ang asin na siyang pinagmulan ng salitang salary. Madalas ginamit ni Jesus ang mga talinghaga upang maghatid ng karunungan, ngunit hindi lahat ng kanyang turo ay simboliko. Sa Kristyanismo, ang langis, tinapay at alak ay may sagradong papel. Kaya, bakit tayo madaling tumanggap sa kahalagahan ng langis habang tinatanong ang bisa ng asin? Ang ilan ay mali ang pagtingin sa asin bilang masama,
na iniuugnay ito sa mga madilim na ritual, ngunit ito ay panlilinlang ng kalaban. Ayon sa Juan 10, ang magnanakaw ay naglalayong magnakaw, pumatay at manira, at ang kaaway ay nagnanais na itago ang katotohanan tungkol sa asin. Mayroong ugnayan sa pagitan ng espiritual at pisikal na mga kaharian, at ginagamit ng Diyos ang kanyang mga nilikha upang isakatuparan ang kanyang kalooban. Kunin halimbawa ang langis. Ang langis na pangpahid ay lumitaw ng 20 beses sa mga kasulatan, ginamit sa lumang tipan upang italaga ang mataas na pari at ang kanyang mga kahalili, pati na rin ang tabernakulo at ang mga laman nito, na itinalaga bilang banal at nakatalaga kay Jehova. Ito ay detalyado sa Levitico 8 at Exodo 25. Gayunpaman, ipinagbawal ng malinaw sa mga Hudyo na gayahin ang langis na pangpahid para sa personal na paggamit, tulad ng sinabi sa Exodo 30. Ang formula para sa langis na pangpahid ay kasama ang mira, kanela, bukod sa iba pang natural na sangkap, ngunit ang mga bahaging ito mismo ay walang supernatural na kapangyarihan. Mayroong ugnayan sa pagitan ng espiritual at pisikal na mga kaharian, at ginagamit ng Diyos ang kanyang mga nilikha upang isakatuparan ang kanyang kalooban. Kunin halimbawa ang langis. Ang langis na pangpahid ay lumitaw ng 20 beses sa mga kasulatan, ginamit sa lumang tipan upang italaga ang mataas na pari at ang kanyang mga kahalili, pati na rin ang tabernakulo at ang mga laman nito, na itinalaga bilang banal at nakatalaga kay Jehova. Ito ay detalyado sa Levitico 8 at Exodo 25. Gayunpaman, ipinagbawal ng malinaw sa mga Hudyo na gayahin ang langis na pangpahid para sa personal na paggamit, tulad ng sinabi sa Exodo 30. Ang formula para sa langis na pangpahid ay kasama ang mira, kanela, bukod sa iba pang natural na sangkap, ngunit ang mga bahaging ito mismo ay walang supernatural na kapangyarihan. Kawili-wili sa bagong tipan, ang pagpahid ng langis ay binanggit lamang sa 4 na talata. Halimbawa, sa Lucas 7, pinahiran ni Maria ang mga paa ni Jesus bilang isang gawa ng pagsamba. Sa Santiago 5, pinahiran ng mga matatanda ng simbahan ang mga may sakit para sa kagalingan. At sa Hebreo 1, sinabi na pinahiran ng Diyos si Jesus ng langis ng kagalakan na nagpapahayag, ang iyong trono, O Diyos, ay magpakailanman. Ipinapakita ng mga halimbawang ito kung paano ginagamit ng Diyos ang mga pisikal na substansya upang ipakita ang mga espiritual na katotohanan at maisakatuparan ang kanyang banal na kalooban. Tingnan natin ang isa pang halimbawa, ang tungkod ni Moises. Pinagkalooban ng Diyos ang simpleng tungkod na hawak ni Moises ng kapangyarihan upang ipakita ang kanyang lakas. Nang tanungin ng Diyos, ano iyan sa iyong kamay? Sumagot si Moises, isang tungkod. Sa utos ng Diyos na ihagis ito sa lupa, ang tungkod ay nagbago at naging ahas na nagpaurong kay Moises sa takot. Ginamit ng Diyos ang tandang ito upang tiyakin sa iba na siya nga ay nagpakita kay Moises. Ang mga propeta sa buong Biblia ay gumamit ng iba't ibang mga materyales tulad ng tubig, asin, langis, mga balabal at mga tungkod sa kanilang mga ministeryo. Ang mga bagay na ito ay hindi mga bagay ng pagsamba. Sa halip, ginamit ang mga ito bilang mga sandata para sa mga propetikong aksyon. Kinilala nila na ang pangkaraniwang paggamit ng mga elementong ito ay maaaring magbago sa kanila bilang mga simpleng simbolo ng relihiyon. Mahigpit na sumusunod ang ating talakayan sa mga ulat at aral ng Biblia na ipinapakita ang mga ito ng tapat bilang salita ng Diyos. Mahalaga na tugunan ang mga maling akala. Sa ilang kultura, kapag inilarawan ang isang tao bilang maasin, maaari itong mga hulugan ng kamalasan. Madalas na ikinakabit ang asin sa pangkukulam dahil sa paggamit nito sa mga sumpa. Gayunpaman,
Ang pagwawalang bahala sa mga praktik na ito ay mangangahulugang pagbaliwala sa presensya ng kasamaan sa ating mundo. Umiiral ang kasamaan at walang tinatawag na mabait, na mahika, na naaayon sa mga layunin ng Diyos. Anumang gawain na hindi inspirado ng banal na espiritu at ng Biblia ay itinuturing na pangkukulam. Madalas gayahin at baluktutin ng kalaban ang nilikha ng Diyos, na sinusubukan na gamitin ang mga banal na sandata para sa kanyang sariling layunin. Ang tukso ni Satanas kay Jesus ay isang malinaw na paalala ng awtoridad na nawala sa sangkatauhan. Tulad ng naitala sa Mateo 4, dinala ni Satanas si Jesus sa isang mataas na bundok. Ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian ng mundo sa kanilang kaluwalhatian at inalok ang mga ito sa kanya na sinasabing, ibibigay ko ang lahat ng ito sa iyo kung ikaw ay yuyukod at sasamba sa akin. Binibigyang diin ng salaysay na ito na orihinal na ipinagkaloob ng Diyos ang mga kahariang ito sa sangkatauhan. Ngunit sa pamamagitan ng pagsuway, nawala ng mga tao ang awtoridad na iyon na nagbigay daan kay Satanas upang angkinin ito. Maglaan tayo ng sandali upang malalim na pag-isipan. May kamalayan ba tayo sa mga paraan kung paano sinisikap ng kaaway na dungisan ang banal? Ginagamit ba natin ang sandata na ibinigay sa atin ng Diyos nang may paggalang at layunin na nararapat dito? Dapat tayong laging mag-ingat na ang pisikal ay maaaring magpakita ng mga espiritual na katotohanan at ang ating responsibilidad ay gamitin ang mga sandatang ito ng tapat at masunurin tulad ng paalala sa atin ng Efeso 6, sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga awtoridad, laban sa mga kapangyarihan ng madilim na mundong ito, at laban sa mga espiritual na puwersa ng kasamaan sa mga makalangit na lugar. Ang Biblia ay nagpapahiwatig na pagkatapos likhain ang asin, ang Diyos at ang kanyang mga propeta ang unang gumamit nito. Ang kwento ng Sodom at Gomora sa Genesis 11 ay nagbibigay ng malinaw na halimbawa. Si Lot na naghahanap ng mga kasiyahan sa mundo ng walang banal na patnubay ay piniling manirahan sa mga lungsod na ito na puno ng imoralidad. Ang labis na kawalan ng moralidad sa mga lungsod na ito ay sobrang tindi na umabot ito sa langit. Bilang kahihinatnan ng kanyang pagsuway, si Lot ay naging haligi ng asin na nagpapakita na ginamit ng Diyos ang asin bilang paraan ng paghatol sa kasalanan ng pagsuway, hindi ni Satanas. Binibigyang diin ng pangyayaring ito ang papel ng asin sa banal na paghihiganti, hindi lamang bilang isang elemento ng pang-araw-araw na paggamit. Sa Levitico 2, malinaw ang direktiba, lagyan mo ng asin ang lahat ng iyong handog na butil. Huwag mong iiwanan ng asin ng tipan ng iyong Diyos mula sa iyong mga handog na butil. Idagdag mo ang asin sa lahat ng iyong mga handog. Ang utos na ito ay nagbibigay diin na ang asin ay dapat kasama sa bawat handog, na ipinapakita ang mahalagang papel nito at ang patuloy na pagsasagawa na inaasahan mula sa mga Israelita. Mahalaga ang asin hindi lamang bilang pampalasa, kundi bilang isang ahente ng paglilinis na nag-aalis ng mga dumi mula sa mga handog, na nagpapahiwatig ng isa pang malalim na aspeto ng asin, ang paglilinis. Dagdag pang ipinapakita ang kahalagahan ng asin, sinasabi sa Chronicles, hindi ba ninyo alam na ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, ay ibinigay ang kaharian sa Israel kay David at sa kanyang mga inapo sa pamamagitan ng isang tipan ng asin magpakailanman? Dito, sinisimbolo ng asin ang matibay na tipan sa pagitan ng Diyos at ng angkan ni David, na nagpapalakas sa papel ng asin sa pagtatatag ng mga walang hanggang kasunduan. Natuklasan natin ang tatlong pangunahing katangian ng asin sa espiritual na larangan. Bilang isang puripikador, tagagawa ng tipan, at bilang sandata sa pagsumpa.
Ipinapakita ng mga katangiang ito ang malalim at banal na intensyon sa likod ng paggamit ng mineral na ito. Ngayon, isaalang-alang natin ito. Bakit gagamitin ng isang mangkukulam ang asin sa pangkukulam? Pinili nila ang elementong ito dahil kinikilala nila ang espiritual na kapangyarihan nito, na alam na ito ay nilikha ng makapangyarihang Diyos na sumasaklaw sa parehong material at espiritual na mga larangan. Taglay nito ang tatlong natatanging kapangyarihan at kung mali ang paggamit, maaari itong magdulot ng malaking pinsala. Sinubukan ng kalaban na kumbinsihin ang mga Kristiyano at ang mundo sa pangkalahatan na ang asin ay isa lamang sandata ng kasamaan na ginagamit ng mga mangkukulam. Ngunit ngayon, mauunawaan mo na ang asin ay hindi lamang isang sinaunang labi mula sa panahon ng lumang tipan, kundi nananatiling mahalaga, walang hanggang elemento ng tipan. Kung iniwan man ng mga Kristiyano ang paggamit nito, ito ay dahil sa tusong panlilinlang. Ngayong araw ay ang araw upang itakwil ang mga kasinungalingang ito. Ngayon, yayakapin natin ang katotohanan, luwalhati sa Diyos. Sa ating mga paunang talakayan, tinalakay natin ang pagbabagong anyo ng asawa ni Lot sa isang haligi ng asin, isang kwento na malalim na nakaugnay sa kwento ng Sodom at Gomora. Ang aklat ng Deuteronomio, Kabanata 20, ay nagpapaliwanag, ang mga susunod na henerasyon, ang inyong supling at mga dayuhan mula sa malalayong lupain ay makakakita sa mga sakuna at karamdaman na sumasalanta sa lupaing ito. Masasaksihan nila ang asupre at asin na sumusunog sa lupa nito. Ginagawang baog, hindi kayang suportahan ang pagtubo ng mga halaman o magbunga ng mga ani, na pinaalala ang pagkawasak ng Sodom at Gomora, winasak ng Panginoon sa kanyang matinding galit. Dito, ang asupre at asin ay sumisimbolo sa banal na sumpa na pumipigil sa anumang paglago ng halaman na nagpapakita ng kanilang mapanirang kalikasan. Ipinapaliwanag nito kung bakit ginagamit ang mga elementong ito sa pangkukulam. Bagamat orihinal na nilayon upang isakatuparan ang banal na hustisya, ngayon ay mali na ang paggamit ng mga ito upang makapanakit sa mga tagasunod ng Diyos. Hindi dahil sa ang asin mismo ay masama, kundi dahil sa ating pagpapabaya sa mga sagradong kasanayan at mga sandatang ipinagkaloob sa atin. Ang asin ay kumakatawan sa isang pamana na inilaan para sa atin na mamanahin. Para sa mga tunay na sumusunod sa Diyos, walang dahilan upang matakot sa mga gumagamit ng asin sa pangkukulam laban sa kanilang mga tahanan, lugar ng trabaho o mga negosyo. Ang mga taong ito ay may kapangyarihang mag-neutralize ng pangkukulam at ibalik ang mga sumpa. Tulad ng sinabi sa Zephaniah Kabanata 2, ito ang sabi ng Panginoong makapangyarihan, ang Diyos ng Israel, ang Moab ay magiging tulad ng Sodom, at ang mga Amonita ay magiging tulad ng Gomora, lupang sasakupin ng mga damo at mga hukay ng asin, itinakda para sa walang hanggang pagkasira. Ang mga nakaligtas sa aking bayan ay magnanakaw sa kanila, at ang mga natira ay aangkinin ito. Ipinapakita ng talatang ito ang kaugnayan ng asin sa mga kasaysayan ng Sodom, Gomora, Moab at Ammon. Ang Moab at Ammon ay nagmula sa pagtatalik ng magkakadugo sa pagitan ni Lot at ng kanyang mga anak na babae pagkatapos ng pagkawasak ng Sodom at Gomora. Ang kahiyahiyang gawang ito ay humantong sa pagsilang ng dalawang bansa na kilala sa kanilang puot at paulit-ulit na mga tunggalian sa Israel. Ang mga gawain ng sexual na imoralidad ay maaaring mag-iwan ng mahabang anino sa mga susunod na henerasyon, madalas na humahantong sa alitan ng pamilya, mga nabigong kasal o pang-aabuso, na nagtataka ang marami kung bakit nakararanas ng ganitong mga paghihirap ang kanilang mga pamilya kahit sa mga nagpapahayag ng Kristyanismo.
Kadalasan, ang mga problemang ito ay nagmumula sa isang pamana ng imoralidad, isang labis na hindi ka nais-nais at nakababahalang mana. Ang mga epekto ng ganitong mga kasalanang ninuno ay malalim at nagtatagal na nakakaapekto sa mga henerasyon upang masira ang mga sumpa na nakakaapekto sa iyong mga anak. Ang kasulatan mula sa Zephaniah ay nagbibigay ng gabay na prinsipyo. Gamitin ang asin na pinabanal sa Diyos at bigkasin ang sumusunod na panalangin. Ama sa langit, Diyos ng Israel, nagpapasalamat ako na ako'y iyong pinili at ipinagkaloob mo sa akin ang iyong salita. Pakiusap, patawarin ang mga paglabag ng aking pamilya, kabilang ang mga sa aking mga lolo't lola at mga magulang. Patawarin ang sexual na maling pag-uugali na nagpahirap sa aking angkan. Ngayon, ginagamit ko ang asin na pinabanal sa iyong altar upang puksain ang kasamaan na nagpahirap sa aking pamilya hanggang sa araw na ito. Ipinapahid ko ang asin sa aking tiyan, idinedeklara na ang ilang kung saan na mayagpag ang kasalanan ng Sodom at Gomora ay ngayon ay nalinis na. Mula sa sandaling ito, tinatalikuran ko ang lahat ng kasamaan upang manaig sa akin at sa aking mga inapo ang iyong katotohanan, katuwiran at awa. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, Amen. Ang asin ay may natatanging dobleng kahalagahan sa Biblia. Ito ay ginagamit pareho upang magbasbas at magsumpa. Ito ay nagsisilbi bilang isang banal na instrumento na minana ng mga anak ng Diyos. Ngunit maaari rin itong gamitin ng mga kaaway laban sa atin. Subalit, walang dahilan para matakot. Tulad ng ipinahayag ni Jesus, kayo ang asin ng lupa. Ngunit kung mawalan ng lasa ang asin, paano ito maibabalik? Ito ay magiging walang silbi, nararapat lamang itapon at tapak-tapakan. Ang asin ay madalas lumitaw sa Biblia sa mga sitwasyong naglalarawan ng kapwa paghatol at pagtubos. Halimbawa, tala sa awit 107, binago niya ang mga ilog sa mga disyerto, ang mga bukal na umaagos sa tigang na lupa at ang matabang lupa sa maalat na ilang dahil sa kasamaan ng mga naninirahan dito. Ipinapakita nito kung paano simbolo ang asin ng kawalan ng sigla bilang banal na parusa para sa pagkakasala. Bagaman bihira para sa mga Kristiyano na gamitin ang asin para sa sumpa, na nagpapakita ng pagtatalaga sa tunay na pagmamahal. Mahalaga para sa mga mananampalataya na makita kung kailan gagamitin ang asin sa tunggalian at kung kailan para sa pagkakaisa. Ang asin ay nagsisilbing parehong sandata at instrumento ng kapayapaan. Sa talakayang ito, tinutukan natin ang papel nito bilang isang sandata sa espiritual na labanan. Ang isang hukbo ay umiiral upang protektahan ng isang bansa at estratehikong itinatalaga kapag ang mga mananakop ay nagbabanta sa soberanya. Katulad nito, kapag walang hamon ng mga kaaway, nananatili ang militar sa estado ng pagiging handa, ngunit hindi kumikilos. Gayunpaman, sa larangan ng espiritual na pakikidigma, ang kalaban ay aktibong umaatake na sa mga dominyo ng mga Kristiyano na nangangailangan ng paggamit ng pinabanal na asin upang labanan ang mga puwersa ng kaaway. Hinihikayat ang mga Kristiyano na ikalat ang asing ito sa kanilang mga tahanan, kapitbahayan at mga lungsod. Hinihimok kita na iproklama ang mapangyaring panalangin ito. Ama sa langit, Diyos ng Israel, ngayon ginagamit ko ang tipan na asin, ikinakalat ito sa buong aking lungsod, tahanan, kapitbahayan, simbahan, upang lipulin ang lahat ng pagsisikap ng kaaway, lahat ng pangkukulam at lahat ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Binabaklas ko ang bawat kasunduang ginawa ng mga mangkukulam at bruha tungkol sa lungsod na ito. Nagbibigay ako ng babala sa bawat mangkukulam, magsisi sa iyong kasamaan o humarap sa nakatatakot na kapangyarihan ng buhay na Diyos. Itinali ko ang pangunahing kalaban at lahat ng espiritu ng paghihiganti na mangahas sumalungat sa akin at sa aking angkan.
Mula ngayon, huwag nang muling sumibol ang kasamaan sa lungsod na ito. Sa autoridad ni Jesus, hayaang manatili ang deklarasyong ito. Ang asin ay may mahalagang papel sa kasaysayan ng Biblia dahil sa malalim nitong simbolikong at praktikal na gamit. Isang magandang halimbawa ng makapangyarihang simbolismo nito ay makikita sa kwento ni Eliseo, isang propetang pinagkalooban ng dobling bahagi ng espiritu ni Elias. Sa isang di malilimutang gawa, lumapit si Eliseo sa pinagmulan ng kontaminadong supply ng tubig, naghagis ng asin dito at nagpahayag, "Ito ang sabi ng Panginoon, nilinis ko na ang mga tubig na ito, hindi na magkakaroon pa ng kamatayan o kabaugan mula rito." Ipinapakita ng gawang ito kung paano ginamit ang asin hindi lamang bilang pisikal na pampadalisay, kundi bilang banal na sandata para sa pagbabagong buhay at buhay. Dagdag pa, ang aklat ng Ezekiel, Kabanata 4, ay nagliliwanag sa isa pang mahalagang gamit ng asin sa mga gawaing pangrelihiyon. Pagkatapos makumpleto ang mga ritual ng pagbabayad sala, dapat kang magharap ng isang walang kapintasang toro at isang perpektong tupa. Ang mga pari ay magwiwisik ng asin sa mga handog na ito bago sila sunugin bilang sakripisyo sa Panginoon. Ipinapahiwatig ng direktibang ito ang papel ng asin sa mga ritual ng paglilinis, kung saan ito ay mahalaga sa paghahanda ng mga sakripisyo. Ang mga handog na ito na dinadalisay ng asin ay itinuturing na mas katanggap-tanggap sa Diyos, na nagpapakita ng integral na papel ng asin sa pagpapanatili ng kabanalan at kalinisan sa mga gawaing pangrelihiyon. Pag-isipan ang paglalakbay ng pera, ito ay dumadaan sa maraming kamay bago ito ihandog o ibigay bilang ikapu sa altar ng Diyos. Isaalang-alang ang mga nakaraang pakikipag-ugnayan nito. Maaaring ito ay nahawakan ng mga magnanakaw, nasangkot sa pagpatay, dumaan sa mga iligal na kalakalan o kahit ginamit sa mga hindi kanais-nais na lugar tulad ng mga bahay aliwan o mga tahanan ng mga nagsasagawa ng pangkukulam. Upang tugunan ito, ang pinabanal na asin ay nagsisilbi bilang isang makapangyarihang pampadalisay, pinadadalisay ang perang dala mo sa altar ng Diyos. Narito ang isang mahalagang prinsipyo na dapat sundin. Kapag nagpapabanal ng asin para sa Diyos, hawakan ito ng may malalim na paggalang at respeto. Kung magpapasya kang bumili ng asin para sa pagpapabanal, palaging bumili ng buong pakete at italaga ito ng buo sa paglilingkod sa Diyos. Ang asing ito ay hindi dapat gamitin para sa anumang ibang layunin kundi upang parangalan ang Diyos. Hindi mo dapat gamitin ang ilan dito para sa pagluluto at ang natitira para sa pagpapabanal. Ito ay dapat buong italaga sa altar. Gayun din, ang lalagyan para sa asin ay dapat tratuhin ng parehong eksklusibidad. Sa halip na gamitin muli ang isang lumang lalagyan mula sa iyong tahanan, bumili ng bago na nakatalaga lamang sa pag-iimbak ng sagradong asing ito. Sa parehong paraan, kapag tumatanggap ang mga simbahan ng mga ikapu at handog, madalas nilang binubudburan ng pinabanal na asin ang mga ito at nananalangin para sa kanilang paglilinis mula sa lahat ng karumihan, gaya ng nabanggit sa Levitico Kabanata 2. Bagaman, ang kasanayang ito ng isang propetikong gawa ay hindi pangkalahatan sa lahat ng simbahan, maraming mananampalataya ang kinikilala ang kahalagahan ng pagtiyak na ang kanilang mga handog ay nililinis. Kaya naman, nililinis nila ang kanilang mga ikapu sa bahay gamit ang pinabanal na asin bago iharap ang mga ito sa Diyos. Tinitiyak na ang kanilang mga kontribusyon ay kasing dalisay ng kanilang mga intensyon. Sa Aklat ng Bilang, Kabanata 18, inilalarawan ng teksto ang isang pangmatagalang kasunduan na kilala bilang tipan ng asin. Sinasabi nito, ang lahat ng mga handog na itinaas ng mga banal na bagay na inihahandog ng mga anak ng Israel sa Panginoon
ay ibinigay ko na sa iyo, sa iyong mga anak at sa iyong mga anak na babae bilang isang permanenteng tuntunin. Ito ay isang walang hanggang tipan ng asin na itinatag sa harap ng Panginoon para sa iyo at sa iyong mga inapo. Binibigyang diin ng talatang ito na tayong lahat ay nagpapakahulugan sa parehong mga kasulatan. Dito, itinuturing ang tipan ng asin bilang walang hanggan. Ang tipang ito ay nananatiling may kaugnayan sa kasalukuyan at patuloy para sa mga taong tapat na sumusunod sa Diyos. Maaaring sabihin ng ilan, ngunit hindi ba iyon para lamang sa mga Israelita? Gayunpaman, ipapahayag ko na ikaw ay parang isang sanga na naisingit sa puno ng pamilya sa ilalim ng mapagmahal na pangangalaga ng parehong ama, na nagbibigay gantimpala sa mga masigasig na humahanap sa kanya sa mga banal na teksto. Kilala ang asin sa mga katangian nitong pangpreserba at sa gayon ay sumisimbolo sa pagtitiis at katapatan. Mga katangiang walang hanggan, ginagawa itong angkop na simbolo para sa ganitong tipan. Sa silangan, matagal nang naging talinghaga ang asin para sa pangmatagalang katangian at katatagan ng mga relasyon dahil pinipigilan nito ang pagkabulok. Tradisyonal na, ang pagbuo ng isang bono ng pagkakaibigan ay nagsasangkot ng pagbabahagi ng asin. Sa pamamagitan ng pagsasama ng asin sa isang pagkain na ibinahagi sa pagitan ng dalawang individual, ito ay nagsisilbi bilang isang pangako ng pangmatagalang pagkakaibigan at isang pangako sa patuloy na katapatan, pinatitibay ang pagkakaisa sa pagitan ng mga kalahok. Ang pagbabahagi ng isang pagkain na tinimplahan ng asin ay nagbibigkis sa mga individual sa isang pangako na hindi taksilan o saktan ang isa't isa. Karaniwang pinaniniwalaan na kung may sumalo sa asin ng iba sa pamamagitan ng isang pagkain, sila ay magiging magkaibigan habang buhay. Nais ng banal na bawat handog ay magsilbing paggunita sa ugnayan sa kanya. Sa mga seremonya ng tipan, kaugalian na ang mga kasangkot na partido ay magbahagi ng isang pagkain na may kasamang asin, na sumasagisag sa walang hanggang katapatan at pangako sa kasunduan. Kaya mahalagang igalang ang tipan ng asin ng walang pagbubukod. Ayon sa bilang 18, ang hindi pagtupad o pagtataksil sa tipan ng asin ay maaaring magresulta sa malubhang kahihinatnan, kabilang ang kamatayan. Sa kanyang pananaliksik na biyahe sa gitnang silangan, isang Amerikanong historiador ang hindi inaasahang nasapawan ng dilim habang nagsasaliksik. Dahil sa kamalayan sa mga panganib na dala ng mga daan sa gabi, nagpasya siyang maghanap ng kanlungan. Lumapit siya sa isang tolda sa kanyang landas na maaaring pag-aari ng mga tulisan na kilala sa pang-aabuso sa mga nawawalang manlalakbay, ngunit itinuloy niya ang paglalakbay dahil sa lamig at nagbabantang panganib. Pagdating sa tolda, ipinaalam niya sa may-ari na malayo pa ang kanyang patutunguhan at masyadong mapanganib na magpatuloy sa dilim dahil sa mga posibleng kapahamakan o mas malala pa. Ang nakatira sa tolda ay sumagot ng isang nakakagulat na pag-amin, "Hindi mo ba nalalaman na ako ay isang magnanakaw? Paano ka makakasiguro na hindi kita sasaktan o magnanakaw ng iyong mga ari-arian?" Hindi nagpatinag, sumagot ang historiador, "Alam ko kung sino ka, ngunit iminumungkahi ko na tayo ay gumawa ng tipan ng asin." Na curious sa kilos, inanyayahan ng magnanakaw ang historiador sa loob. Sinabing, "Halika, pumasok ka, pinagpala ng Panginoon, at umupo ka." Magkasama silang kumain at binudburan ng magnanakaw ng asin ang tinapay bilang tanda ng kanilang kasunduan. Kinabukasan, nagising ang historiador na nakita ang magnanakaw na gising at ang kanyang mga gamit ay buo pa rin. Maingat na binilang at isinauli ng magnanakaw ang lahat ng mga gamit sa historiador. Nagpasalamat at napanatag, ipinagpatuloy ng Amerikanong historiador ang kanyang paglalakbay, hindi mag-isa
kundi kasama ang magnanakaw na ngayon ay nagsilbi bilang kanyang tagapagtanggol at gabay patungo sa hinahangad na lungsod. Matibay ang paniniwala ng magnanakaw na ang pagbubuo ng isang tipan ng asin ay hindi lamang isang kasunduan sa pagitan ng mga tao, kundi isang sagradong serbisyo sa Diyos na kanyang pinasumpaan na igalang habang buhay. Ipinapakita ng kwentong ito ang patuloy na paggalang at bisa ng tipan ng asin sa mga tradisyong silanganin na kinikilala bilang isang panghabambuhay na pangako na lumalampas pa sa kamatayan. Pinapanatili ang bisa nito bilang isang magkasamang at walang hanggang kasunduan. Isang negosyante ang nagtungo upang bumili ng 100 tupa mula sa isang parang, ngunit natuklasan niya pagdating niya na mayroong 300 tupa ang pastol at sabik itong ibenta silang lahat. Napagtanto niyang hindi sapat ang kanyang pondo upang bilhin ang buong kawan. Naharap siya sa isang dilema. Nauunawaan ng pastol ang sitwasyon. Iminungkahi niya, "Magpasok tayo sa isang tipan ng asin. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng 300 tupa ngayon at pangako mong babayaran mo ako para sa karagdagang 200 sa loob ng 60 araw. Sumang-ayon ang parehong partido sa kaayusang ito at tinataka ng kanilang kasunduan sa isang pagkain na binudburan ng asin. Pagkatapos ay kinuha ng negosyante ang pagmamay-ari ng 300 tupa. Sa kasamaang palad, pumanaw ang negosyante 30 araw pagkatapos. Sa kabutihang palad, alam ng kanyang anak ang tipan na ginawa ng kanyang ama. Nang papalapit na ang 60 araw na palugit, tinupad ng anak ng negosyante ang mga tuntunin ng tipan. Pinarangalan ang pangako ng kanyang ama sa pamamagitan ng pagbabayad sa pastol ng natitirang halaga na utang. Naglilingkod ang kwentong ito bilang isang makapangyarihang ilustrasyon ng kahalagahan ng tipan ng asin, na binibigyang diin ito bilang isang solemne na kasunduan na nagbibigkis hindi lamang sa mga individual sa isa't isa, kundi sa isang paraan na sumasalamin sa isang tipan sa Diyos. Binibigyang diin ito na ang mga ganitong pangako ay hindi dapat basta-basta lang. Ang isang tipan sa Diyos, tulad ng tipan ng asin, ay nangangailangan ng katapatan at pagsunod sa mga pangako. Hindi sapat na sabihin lamang na may tipan ka sa Panginoon. Dapat kang mamuhay ayon sa mga inaasahan at utos ng Diyos. Binibigyang diin ng Exodo 20 at ang salaysay ng lambak ng asin, kung saan nakuha ang tagumpay ng mga masigasig na naghahangad ng kanilang mga pagpapala, ang prinsipyong ito. Sa mga tala ng 2 Samuel, binabasa natin ang tungkol sa katanyagan ni David, kasunod ng kanyang mga tagumpay laban sa mga Arameo at Edomita sa lambak na ito. Malinaw ang prinsipyo. Pinaparangalan ng Diyos ang mga nagpaparangal sa Kanya, at ang magkasamang pangako na ito ay katulad ng sa isang magulang sa isang anak, puno ng mga inaasahan ng katapatan at tungkulin. Ang salaysay ay nagpapatuloy kay Amaziah na naghahanap din ng tagumpay sa lambak ng asin, na nagpapatibay sa ideya na ang ating mga pagsisikap sa pagtupad ng ating bahagi ng mga tipan sa Diyos ay humahantong sa banal na pabor at mga tagumpay. Ang lambak ng asin ay may mahalagang lugar sa kasaysayan ng Biblia bilang lugar ng kapansin-pansing mga tagumpay ng mga Israelita, lalo na ang kamanghamanghang tagumpay ni David laban sa mga Arameo. Bagaman hindi tiyak ang eksaktong lokasyon ng lambak na ito ayon sa mga eskolar, binibigyang diin ng mga ulat sa Samuel ang pambihirang kalikasan ng tagumpay ni David, kung saan sa kabila ng pagiging mas kaunti ang bilang, siya at ang kanyang mga puwersa ay natalo ang 18,000 sundalo. Ang tagumpay na ito ay hindi lamang nagmarka ng isang militar na tagumpay, kundi nagtaas din sa katayuan ni David sa kanyang mga tao. Mula sa historikal na salaysay na ito, may mahalagang aral tungkol sa pagharap sa mga hamon.
Ang karaniwang pariralang ipinaglalaban ng Diyos ang ating mga laban ay nagmumungkahi ng isang pasibong pag-asa sa banal na interbensyon, ngunit ito ay nagpapasimple sa dinamika ng pananampalataya at aksyon. Ang buong katotohanan ay habang ang suporta ng Diyos ay pundasyon, ang individual na aksyon ay mahalaga. Ang tagumpay ay nagmumula sa aktibong pakikibahagi sa mga pakikibakang ating kinakaharap. Sa pagmumuni-muni sa buhay ni Jesus, makikita natin na isinabuhay niya ang prinsipyong ito. Si Jesus, ang salitang naging tao, ay nagpakita na ang pananampalataya ay hindi pasibo. Ang kanyang buhay ay hindi lamang tungkol sa panalangin. Ito ay lubhang aktibo. Nagturo siya, nagpagaling at aktibong nakisalamuha sa mundo sa paligid niya. Katulad nito, itinuturo sa atin ng tagumpay ni David sa lambak ng asin na habang ang pananampalataya ay sentral, ito ay dapat samahan ng pagsisikap at aksyon. Kaya naman, sa ating spiritual at pang-araw-araw na mga hamon, mahalagang tandaan na ang panalangin, pag-aayuno at pagpupuri ay mahalaga, ngunit dapat itong pagsamahin ng diretsyong aksyon. Ang pananampalataya upang maging ganap ay nangangailangan sa atin na gumawa ng hakbang pasulong at aktibong makilahok sa mga laban na ating kinakaharap, na nagtitiwala na ang ating mga pagsisikap ay suportado ng lakas ng Diyos. Sa mga paniniwala ng mga Israelita, ang asin ay may mahalagang kahalagahan. Ginamit ito upang silyuhan ang tipan ng Diyos sa sangkatauhan, linisin ang mga handog, at kahit na magdulot ng impluensya sa pamamagitan ng mga basbas o sumpa. Sa isang mahalagang araw, kailangang ipakita ni David sa kanyang mga tao na ang pabor ng Diyos na sinisimbolo ng tipan ng asin ay nakasalalay sa kanya at ang tagumpay ay ipagkakaloob sa pamamagitan ng kamay ng Diyos. Ngayon, isipin ito. Paano hinahanap ng mga naghahangad ng mga basbas ng Diyos ang mga ito? Sila ba ay pasibo, simpleng nananalangin sa bahay, umaasang makikialam ang Diyos? Nililimitahan ba nila ang kanilang pagsamba sa pagdalo sa simbahan? Nasisiyahan na lamang dito? Madalas, tayong mga Kristiyano ay umuupo at naghihintay sa sagot ng Diyos nang hindi nag-aalok ng marami bilang kapalit. Iniiwasan natin ang paggawa ng mga sakripisyo at paggawa ng higit pa sa minimally na kinakailangan upang makita bilang mabubuting mananampalataya. Kontento na tayo sa status quo at hindi tayo nagpapasalamat. Nais natin ang malalaking biyaya, ngunit nag-aatubili tayong maglaan ng malaking pagsisikap. Ano kung gayon ang dapat gawin ng isang Kristiyano upang matanggap ang mga biyayang ito? Ang solusyon ay simple, aktibong habulin ang mga ito. Tinuturo sa atin ng kwento ni David na ang asin ay maaaring magdala ng mga basbas o sumpa. Kung papasok ka sa laban na handa at determinadong magtagumpay, ang asin ay sumisimbolo sa isang basbas. Subalit, kung lalapit ka ng may kalahating puso, ito ay nagbabadya ng kamalasan. Katulad din nito, isaalang-alang ang papel ng isang mangkukulam na gumagamit ng asin bilang sumpa. Kung ang iyong tahanan ay sinumpagamit ang asin at kulang ka sa dedikasyon sa Diyos, ang sumpang iyon ay makakaapekto sa iyo. Ngunit kung kinikilala mo na ang asin ay maaaring maging sandata para sa iyong proteksyon at pinaparangalan mo ang Diyos sa pamamagitan ng iyong katapatan, walang sumpa o sakuna ang darating sa iyong tahanan. Tinatawagan ang mga Kristiyano na makilahok sa panalangin, pag-aayuno at pagpapakabanal na nagsisikap na maging makatarungan, banal at matuwid sa mata ng Diyos, tunay na nabubuhay sa Espiritu. Ang kawalan ng ganitong espiritual na pamumuhay ay kadalasang nagpapahiwatig ng isang nawawalang elemento sa buhay ng isa. Sumisimbolo ang asin sa simula ng espiritual na laban na ito. Sa buong kanyang ministeryo, madalas na nagpagaling si Jesus gamit lamang ang kanyang mga salita.
Gayunpaman, minsan gumawa rin siya ng mga propetikong gawa upang patunayan ang kanyang pagkakakilanlan bilang anak ng lumikha. Isang halimbawa nito ay matatagpuan sa Juan Kabanata 9. Habang naglalakad si Jesus, nakatagpo siya ng isang lalaking bulag mula pa sa kapanganakan. Tinanong ng kanyang mga disipulo kung ang pagkabulag ba ay dahil sa mga kasalanan ng tao o ng kanyang mga magulang. Ipinaliwanag ni Jesus na ang kondisyon ng lalaki ay hindi bunga ng kasalanan, kundi isang sitwasyon upang ipakita ang kapangyarihan ng Diyos. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng pagganap sa mga gawa ng Diyos sa habang buhay ng isang tao. Binabanggit ang papalapit na gabi kung kailan walang trabaho ang maaaring gawin. Nagdeklara si Jesus bilang ilaw ng mundo at pagkatapos ay isinagawa niya ang isang himala. Siya ay dumura sa lupa, gumawa ng putik gamit ang laway at ipinahid ito sa mga mata ng bulag na lalaki. Inutusan niya ang lalaki na maghuga sa tangke ng Siloam na ang ibig sabihin ay sinugo. Matapos ito, nakita muli ng lalaki isang patutuo sa banal na kapangyarihan na gumagana sa pamamagitan ni Jesus. Maaari mo pa ring pinagtataka ang pagkakaiba sa pagitan ng espiritual at material na mga kaharian, kaya tingnan natin ang halimbawa ng mga halaman. Iniatributo sa Diyos ang paglikha sa lahat ng umiiral, na ang bawat nilikha ay dinisenyo upang magbigay luwalhati sa Kanya. Sa mga nilikhang ito, ang ilang mga halaman ay pinagkalooban ng mga katangian ng pagpapagaling para sa mga tao at mga hayop, at ang ilan ay may kakayahang gamutin ang malubhang sakit. Marami sa mga gamot ngayon tulad ng aspirin at morphine ay nagmula sa mga halamang ito. Bagaman madaling iuri ang mga halaman bilang material na mga entidad ng ating pisikal na mundo, paano kung imungkahi ko na ang kanilang pinagmulan ay espiritual? Sa salaysay ng paglikha, Genesis, ay sinabi na sa simula, wala kundi malawak na kawalan at mula sa kawalang ito, lahat ay nilikha. Ang mundo gaya ng ating kilala ay hinubog mula sa espiritual na esensya tungo sa mga nasasalat na anyo. Ito ay naayon sa ideya sa Jeremias kung saan sinabi ng Diyos, bago kita hubugin sa sinapupunan ay kilala na kita at bago ka ipanganak ay itinalaga na kita, na nagmumungkahi na ang lahat ay umiral muna bilang isang banal na konsepto bago ito naging material. Si Jesus ay nagkatawang tao ng konseptong ito ng espiritu na nagiging laman. Ipinakita niya ang himalang potensyal kapag ang espiritual ay nakikipagtagpo sa material.